CCC po, 1252. The practice of infant baptism is an immemorial tradition of the church. There is explicit testimony to this practice from the 2nd century on. Meron po tayong record niyan, the year 200, infant baptism. And it is quite possible, sabi ng Catechism, that from the beginning of the apostolic preaching, panahon pa ng mga apostol, when whole households receive, household laging nasasabi yan, no? Receive baptism. Infants may also have been baptized. Lamentation 5, verse 7. Nagkasala nga ang aming mga ninuno at dahil sa kanila kami ay nagdurusa. This original sin. Sa Lamentation pa lang. Another Old Testament passage. Psalm 51, verse 5. Ako'y masama na, sabi ni David, buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Malinaw, original sin. Kilista po ito at napaka-importante mga passage ito kapag unahin ang infant baptism ng mga Katoliko. Ito po ang mga pangsagot. Acts 18, verse 8. Si Crispo, hindi Cristo at Crispo, Acts 18, na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nanalig sa Diyos. Marami pang mga taga-Korinto sa Corinth ito na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Kanyang sambahayan, meaning yung household niya, na sinasabi rin sa CCC, households, no? Nagpabautismo. Yung bata kasama na doon. Common sense. 1 Corinthians 1, verse 16. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan ni Estefania. Sabi ni Pablo yan. Sa sambahayan, ang buong household, pati bata. 2 Timothy 3:14. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. O, yung argument na bata pa yan, walang isip, hindi po totoo yun. O, nandito, mula pa sa pagkabata, alam mo na. 2 Timothy, pwede rin po yan, pangsagot. Mateo 21, versikulo 15. Nagalit ang punong pare at ang mga tagapagturo ng kautusan na makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. Purihin ang anak ng David. Sinabi nila kay Jesus, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Tugon ni Jesus, naririnig ko. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. Psalm 8 verse 3. O ito nga, si Kristo mismo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin. Imply niya, kahit na child na ganung kabata ay may pag-iisip. Matthew 7 verse 21 hanggang 23. Di lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Dahil kapag ito, kalooban ng ating Ama, base dito, kalooban na ng ating Ama na binyagan yung batang paslit. Isama yon sa sakramento ng binyag. Kung ayaw kayong maniwala, ayan po ang sagot sa Matthew 7. Hindi kayo kilala. Dito naman po ay tungkol doon sa mga kasalanan, sin na dinidiscuss ni Pablo. Nehemiah 8 verse 8 to 9. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos. Kaya huwag kayong malungkot o umiyak, wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pare at dalubhasa sa kautusan at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautusan. Ito po ang isa sa Nehemiah 8, Nehemiah na yan, ay isa sa nagustuhan ko mga chapter sa Old Testament. Kasi dito nakikita mo ang conversion ng Israel mula sa pagkakaalipin. Kung alam nyo ang Nehemiah nangyari, kung sino si Nehemias, siya po ay isang eunuch, naoperahan na ito, natanggalan na ito ng ng ari ng bayag at ang boses nito maliit. Siya ay number 1 na alalay ng hari, Assyria. Dahil malakas nga siya doon at kaibigan niya yung reyna,
Sinabi ng reyna, "Oh, bakit malungkot ka?" Sinabi niya, "Ay, nabalitaan ko po, inaapi yung mga ibinalik nating mga Pilipin na Israelites dun sa Jerusalem. Inaapi po ng mga nandun na nakapalibot ng mga tribo." Sabi niya, "Puntahan mo si hari at sabihin mo yan." Nga si Nehemiah, sabi niya sa hari, malakas siya dun sa hari. "Gawin niyo akong gobernador nung pinabalik ninyo." Kasi more than 100 years na sila na naging alipin. Nagkaroon sila ng exodo rin na pinalaya sila sa lupa ng Israel. Kalimutan na nila, pati reliyon nila dahil alipin nga sila sa ibang bansa Kaya nung bumalik doon, pumunta si Nehemiah, tinignan niya, yung pader, sira-sira, walang depensa ang Jerusalem, una pinalagyan niya yon. Pero napansin niya na iba-ibang Diyos yung mga ginagawa ng mga Israelita dahil nakalimutan na. Kaya pinatawag niya si Ezra mula sa Assyria, pari yon, matandang-matanda na. Isang prophet rin si Ezra. Kailangan basahin ang lumang tipan, lalo na ang Pentateuch. Babasahin nila yon sa harap. Kasi wala na nakakaalam, konti na lang, yung mga Levites, kahit yung mga Libita, tribong Libita, hilaw na rin yung pagkakaalam nila at wala naman silang oras mag-aral doon sa ibang lugar dahil alipin nga sila. Pero itong si Ezra, na itago niya yung sikreto at talagang nag-aaral. Nang pinabasa ito, winter. So ang lamig doon, napakalamig doon, madaling araw. Pero nagtiis ang lahat na Israel na mga tao at sinimula ang Genesis, basahin. In the beginning, doon, tama si Nehemiah, hanggang napunta sa Leviticus, Deuteronomy. Mula doon, nalaman ng mga Israelita na kasalanan pala yung mga ginagawa nila na hindi nila alam na kasalanan. Kaya lahat na yon nagsiungol, nagsiiyakan. Tinatawag na conversion. Very dramatic ang istoryang ito. Basahin nyo, maganda ang istoryang yan. Sa 2 Corinthians 3:6, sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. O dito sa Nehemiah, importante na basahin ang kasulatan. Dito sa 2 Corinthians kay Pablo, ang kautusan daw na nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Kaya delikado rin ang kautusan. Nakakamatay yan. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. The Spirit, bibigay buhay. Sulat, nakakamatay. Kaya mas bigyang pansin ang mga sakramento ng binyag at ng kumpisal dahil ito ay sa Espiritu. Bakit po? Dahil po sa doktrina na ang mortal na kasalanan ay babayaran mo ng walang katapusang paghihirap. Mortal sin. For eternal. Ang sentensya, eternal damnation yan. At ang lahat ng kasalanan, lahat na general, mabigat man o magaan, ay bayaran mo rin. Dahil ang mga ito ay magbubulid sa iyo sa kamunduhan, kahit na binyarsin. Ito ay dapat linisin ng mga indulhensya. Diyan napapasok yung indulgence. O kung patay ka na, ay lilinisin ng purgatorio. Nasa ano po yan, 1472, 1473, nandyan po. Ang purifikasyon ay kailangan dahil ang lahat na kasalanan ay may kaakibat ng pangmundong pagtitika. Temporal, no? The temporal sacrifice. Upang maging dalisay ang iyong kaluluwa. Tama nga na ang binyag ay nakatanggal ng orihinal na kasalanan. Bubura lang po ang original sin sa binyag, no? At ang kumpisal ay nakapagtatanggal ng walang katapusang pagdurusa. Natatanggal niya yung sentensya ng mortal sin, ang confession. Ngunit, ang latak ng kasalanan ay hindi naaalis karaka-raka. Kaya sa buong buhay ng isang Kristiyano, walang humpay din ang gagawing mga awa, yung action, acts of mercy, walang humpay yan hanggang kamatayan mo yan. Karidad, no, charity, dasal, prayer, at pagtitika. Yung sacrifice. Walang katapusan yan hanggang kamatayan mo na yan. Dahil nga sa concept ng universal sinning na yan. Dapat nating iwan ang lumang pagkatao at isuot ang bagong tao. Laging nasasabi yan. Yan. Diyan na kinopya ang the new man or born again.